So, ang relihiyong Islam, hindi lang, ang pagsunod sa relihiyong Islam, hindi lang yung kung ano yung nakikita natin sa mga ninuno natin, sa mga kilala natin. At doon lang tayo babase sa kanila. Kasi ang nangyayari sa atin, di ba, karamihan sa atin is, kung ano yung nakagisdan, yun na lang din yung susundin na relihiyon. Kung ano yung nakita mo sa mga uncle mo, sa mga lolo mo, sa tatay mo, yun na lang din yung susundin mo. At karamihan ito nangyayari sa atin. Na sabi nila, bakit ito ang relihiyon mo? Bakit itong ginagawa mo? Kasi sabi niya, ito naman po yung nakita namin sa aming mga ninuno. Ito naman po yung nakita namin sa mga magulang namin. Ito yung kinamulatan namin, kinagisnan namin. Kaya ito yung sinusunod namin. So sa Islam, hindi ganon. Kailangan ay nakabase lagi sa Quran at sa Sunnah. Dahil, maaari yung mga turo ng mga magulang, mga ninuno mo na yun, ay yung pala ay salungat sa Islam. Okay? So, hindi yung tatanggapin Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao namatay, na siya ay sinasabi natin gaya-gaya lang kung ano ang nakikita niya sa kanyang mga ninuno, mga magulang. Pagdating sa kabilang buhay, doon sa libingan pa lang, is kapag tinanong na siya doon ng mga malaika, okay? Tatanungin siya doon, madino ka? Pag tinanong siya ni Nakir at Munkar kung ano ang kanyang reliyon, sabi niya, la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Okay? Ang isang taong namuhay dito sa mundong ibabaw na ito, na ang kanyang sinunod lang sa relihiyon niya is kung ano yung nakita niya lamang sa kanyang kwan. Ibig sabihin nun, hindi siya nagsaliksik. Okay? Parang sapat na to sabi niya kasi ito naman yung alam kong tama. Kahit na maraming nagsasalimba, mayroong nagdadaawa sa kanya na ito ang paniniwala nyo is lihis ito, wala itong katibayan sa Quran, hindi ito tinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Hindi niya pininiwalaan. At pag doon sa kabilang salibingan, kapag tinanong na siya ng mga anghel, ang mangyayari sa kanya, sabi niya, la adri. Hindi ko alam, sabi niya. Narinig ko ang mga tao, sinasabi nila yung ganito, at ginaya ko rin. Kaya gaya-gaya lang. So kung mga ginaya mo, pasok sila sa imberno, papasok ka din. Kung ano yung parusa nila, ganun din yung sa'yo. Kasi bakit sinunod mo sila Na meron ka namang chance sana na saliksikin, alamin, suriin ng mabuti kung yung ba yung sinusunod mo is tama. Di ba? Katulad, di ba, hindi natin mapagkaila, di ba, kayo mga balik Islam, di ba? Ganon yung mga mindset ng iba pag nagdadaawa ka sa kanila. So, bakit ko iwan to? Ay pamana po to sa amin ng aming mga ninuno. Di ba? Sabi na itong mga tradisyon namin, mga ginagawa namin, pamana pa to ng aming mga ninuno. Ang tanong kasi doon is, yung pamana ba na iyon? Sang-ayon ba yun kung ano yung ipinag-utos ng iyong tagapaglikha? Sang-ayon ba yun sa mga ginawa? Ibig sabihin, alinsunod ba yun? Ginawa ba yun ng lahat ng mga propeta, which is ang mga propeta, sila ang ating huwaran pagdating sa pagsunod sa relihiyon, lalo na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi iba ganoon ang ginagawa. Di ba? Sunod ng sunod na lang. Kung anong gawin ng tatay, ganoon na lang din. Kung anong gawin ng mga lolo niya, uncle, ganoon na lang din yung gagawin niya. Okay? So pagdating sa kabilang buhay, magsisisi yung mga taong ganun yung ginawa nila. Okay? Gaya ng gaya lang. Sabi ng magulang ko, bakit ka mag-Muslim? Hindi lang mga Kristiyano, mamatay ng Kristiyano. Sinabi niya sa akin, 14 years ago, nung pumunta ako dito. Nasawa. Pero yung katuruan ng Kristiyano, sisimba ka linggo-linggo, magsimbang gabi, may mga gigisingin ka pa, obligay ka mag-Muslim. Last 10 days. Parang hindi ako sa loob mo. Kaya nung nakarating ako dito, wala na silang magawa. Pero ang tagal ng taon na hintay ko. Mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinansin. Kasi may rights naman po kayo siyempre pumili. Lalo na po kayo is, di ba, may sariling pamilya. Wala. Inshallah, ang Allah, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khairan min. Sino man sabi ang iwan niya ang isang bagay alang-alang sa Allah, ay papalitan niya pa ng higit pa na mabuti doon sa bagay na iyon. Di ba?
Maaari sa umpisa, siyempre, hindi yung pa rin makita, siyempre. Pero lately, inshallah, ipagkakaloob din sa iyo ng Allah yung kabutihan na iyon. Naibibigay niya, inshallah, mas mainam pa doon sa kung anong meron ka dati. Yes, halimbawa, kasi karamihan, di ba, sa atin, may mga kilala rin na, mashallah, nung hindi pa sila Muslim, siyempre, may mga halong riba, yung kanilang business, talagang kumikita talaga ng malaki. Di ba? Pero iniwan nila yon for the sake of Islam, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Alang-alang sa Allah, iniwan nila yun kasi alam nila na yun ay hindi makakabuti. Yes. Pero lately, alhamdulillah, iniwan nila yun, hindi naman sila naghirap. Di ba? At least, mas naging maganda pa yung kanilang pamumuhay. So, obligado sa mananampalataya na alamin niya ang relihiyong Islam, ang relihiyon natin sa pamamagitan ng mga dalil. Okay? Sa mga dalil mula sa Quran, sa Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang Islam, ang relihiyong Islam, hindi ito, walang lugar dito yung opinion ng bawat isa sa atin. Okay? Big sabihin nyo, mabni siya, ang pundasyon niya kung bakit ang Islam is nagiging patuloy na matibay dahil sa mga katibayan. Kasi hindi tayo katulad ng ibang reliyon na kung ano yung nakikita na ikakabuti ng mga membro, yun yung gagawin nila. Kung alam nilang, may batas na alam nilang salungat yun, o kung hindi tatanggapin yun ng mga tao, hindi nila yung gagawin. Di ba? Alam natin marami, di ba? Na maraming mga dinadagdag na mga katuruan na bakit? Kasi nakikita nilang mas susundin yun ng mga tao. At yung bagay, yung kautusan na dati, na alam nila kapag i-implement nila yon ay hindi susunod sa kanila yung mga tao, iiwan nila yon. Ang Islam hindi ganon. Ang Islam hindi ganon. Kung ayaw mo ang kautusan na to, bahala ka. Walang problema. Diba? La ikraha fid din, walang sapilitan sa sariling Islam. Kung ayaw mo magsala, walang problema. Basta't panindigan mo. Sasaluin mo yung parusa doon sa kabilang buhay. Kung ayaw mag-fasting, ahala ka kung ayaw mag-fasting. Ang importante ay napaabot sa iyong Islam. At ikaw na ang mananagot doon sa kabilang buhay. Hindi tayo katulad ng ibang relihiyon na maraming dinadagdag, na maraming mga ginagawang mga ritual na gawain na walang katibayan. Na mismo, hindi mo makikita sa kanilang mga banal na aklat. Di ba? Katulad yung mga ginagawa, kapatid natin na kuwan, di ba? Sa buwan ng December, ito yung mga gawain, mga ritual na hindi mo matatagpuan sa banal na aklat nila. Ito ay gawa lang. Sa Islam, hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon na opinion mo ganito. Kaya nga sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, kilala niyo sa Ali bin Abi Talib, siyang ika-4 na khalifa. Sabi niya, kung ang Islam, law kana din, kung ang relihiyong Islam ay sa pamamagitan ng ra'i, opinion lang, ay dapat, sabi niya, kapag ikaw ay magsasala, kaya magpupunas ng medyas, ay pupunasan mo yung sa ilalim kesa sa taas. Kasi kung common sense, sabi niya, siyempre, saan ba yung inaapak mo? Saan ba yung marumi? Dito. Pero ang Islam, hindi siya opinion. Bagkus merong mga nusus, merong mga dalil. Kaya ang utos sa atin, saan magpunas? Sa taas. Kasi kung titignan mo, dapat sa baba. Di ba? Kaya sabi ni Ali bin Abi Talib, kung ang relihiyong Islam ay opinion, ay dapat, sabi niya, ang mas pupunasan natin yung sa baba kasi ngayon yung pinapang-apak natin. Pero hindi yun. Kasi bakit? Ang Islam ay mabni siya. Ang Islam ay mayroong tayong dalil. Hindi tayo pwedeng gumawa ng isang bagay unless na mayroong dalil. Di ba? Yun ang Islam, subhanallah. Kaya hindi tayo dapat gagawa sa Islam ng anumang gawain unless na ma-verify natin na itong gawain na ito ay mayroong ng katibayan sa Islam. Kasi ang mangyayari doon, kapag gagawa ka ng isang ibada, sabihin natin, na walang katibayan ay magiging useless lang yung gawain mo na yun. Yung pagsusumikap mo sa gawain iyon, akala mo may gantimpala ka sa Allah pero wala pala. Dahil bakit? Kasi nga salungat yun. Walang katibayan na doon. Katulad din sinasabi ng iba, di ba? Sabi niya, sunnah to ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sunnah daw. Pero kung hahanapan mo ng katibayan, wala silang mapakita. Di ba? Kung yung maraming mga katibayan na
pagpapatunay na ito ay sunnah, di ba? Halimbawa, sunnah rawatib, sunnah ng bago mag-fajr, ito ay mayroong mga katibayan na sarih, di ba? Pero hindi ginagawa. Pero doon, ang ginagawa ng iba sa atin is yung doon sila sa mga gawaing walang kasiguraduhan. Walang katibayan, walang dalil. Di ba? So, saan ka, di ba? Doon ka sa may dalil para sigurado. At hindi ka magsisisi pagdating sa kabilang buhay. Di ba? So, ang Islam, lagi nating narinig ang Islam kinuha sa salitang salam, kapayapaan. Aslama, o kaya, ibig sabihin ng aslama is yung sumuko. Di ba? Ito ay pagsuko. Pagsuko sa nag-iisang tagapaglikha. Ang Islam, tinatawag din nating kumpletong pamamaraan ng pamumuhay natin. Kasi bakit? Way of life. Kasi lahat ng gawain natin is napapaloob ito sa Islam. The way, kung paano ka magsuot ng damit mo, ng pantalon mo, di ba? Maligo, pag ikaw ay lalabas, ito ang lahat ng gawain mo is merong itinuro sa atin ng Islam. Kaya tinatawag na complete way of life. Which is, itong mga katuroan nito, itong mga gawain ito, hindi mo makikita ito sa ibang reliyon. Yung simpleng gawain mo, di ba? Kapag ikaw ay nagbismillah, ikaw ay mayroong agad gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang gantimpala ay 10 kabutihan yung kanyang katumbas. Di ba? At ang Islam, tinatawag din siyang kapayapaan. Hindi ang Islam yung sinasabi nilang turismo, di ba? Ang ginagawa ng Islam ay kumitil ng buhay, which is Islam na mayroong mga ganong mga pinapahintulad. Pero mayroong itong mga bagay, ibig sabihin nun, kung sila ay lumabas na sa gawain magpapalabas sa Islam, ay halal na yung kanilang mga dugo. Pero sa atin sa Islam, kapag kahit sa pagkipagdigma, hindi mo pwedeng patayin yung lahat ng iyong kalaban, lalo na kung ito ay mga bata, mga sanggol, at yung mga matatanda. Okay? So yun ang turo ng Islam. Ang Islam ay nagtuturo sa atin ng kapayapaan, kung paano mapabuti yung buhay ng isang mananampalataya. Diba? Alhamdulillah tayo, diba? Alhamdulillah, isa sa pinakamalaking blessing sa atin ng Allah is yung matagpuan nating Islam. At kabilang din doon yung pinapanatili tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang relihiyon. Na marami sa mga namatay na, sa mga binawian na ng buhay, na nag-aasam-asam sila at nagsisisi sila kung bakit na malapit na sila. Halimbawa, nandoon na sa kanila, meron silang kaibigan, meron nagdadaawa sa kanila, pero hindi nila tinanggap yung Islam. Kaya pagdating doon sa kabilang buhay, doon sa libingan, doon sila magsisisi. Di ba? Kaya alhamdulillah tayo, ano yung dapat sa atin? Dapat nating samantalahin, dapat nating sundin kung ano yung pinag-utos ng Allah sa abot ng ating makakaya, insyaAllah. Di ba? Sa abot ng ating makakaya. Okay. Hindi naman ang Islam, hindi naman tayo sa isang bagay na hindi natin kaya, di ba?